Kaya nga nung sinabi, lumaki talaga yung lumobo nung panahon ni President Duterte. So I think doon nga nag-germinate yung idea na let's do flood control. Parang talagang doon nag-umpisa eh. Pero ang nangyayari ngayon, nakafocus lang tayo dito sa 3 taon. Na obviously, there are many records, but you cannot say, it cannot bigla na lang uusbong na 2022, biglang ang lalaki na ng project. It must have started small. But it didn't start small, it didn't start exactly too big, but kita mo yung pag-evolve ng flood control scam eh. Tsaka, ito na lang eh, di ba? Si Yusek Bernardo, kailan siya actually nakaupo sa pwesto within DPWH na naging parang sentro siya ng lahat ng mga proyektong ito? Eh, klaro naman eh, it was under the previous administration. I had a discussion with someone else. And ito, kwento lang naman to. O siya, sisis na yata yan, Diel. Na may validation because I heard that before, it was told to me, ang dami na tao nagsabi, before Yusek Bernardo went to the Senate, he consulted a priest. At wow. May sinabing mga pangalan doon that when he testified before the Senate, he deliberately skipped 1 or 2 names during the Duterte's time. And that's why, and I believe that because yung nagsabi sa akin, kinausap yung pare. So it was really something na kita mo talaga yung ang tawag ko, opacity or opaque yung pagdating sa panahon ni Duterte. Hindi nilalabas. Kaya ngayon, sinasabi na naman ng ating mga kapatid na panik kay Duterte, bakit nyo binabaling dito sa panahon ni Duterte? Kailan natin, ang sagot ko, kailan natin ibaling sa panahon na nag-umpisa hanggang sa 2025? There's no problem with us that the discussions on the flood control started with 25 because it's the most recent. Tama. It doesn't mean that we should stop at the most recent. We should dig. If you want to dig up corruption, part of the process is really to just dig up when it started. Kaya it's right for us to let's focus also on the areas where under the Duterte administration. Hindi, totoo naman kasi hindi mo matatapos yung buong problemang ito kung hindi mo ilalabas yung buong kwento. At ang lumalabas talaga dito, yung ganyang kalaki, ganyang kalawak, ganyang kalapad na sistema na talagang institutionalized corruption, nagsimula yan under the previous DPWH. Alam mo nung panahon natin sa gobyerno, ang pinakamalaking scam was the Napoles scam. Yeah. Na by the way, nasa Congress ako nun. Nasa Congress ka. 10 billion lang yun. Malaki na yun ha. Malaki na yun. Hindi wag natin maliitin yung 10 billion. Pero ano ngayon ang value ngayon? Almost over 1 trillion. Talagang, kumbaga, pag i-compare mo, ang 10 billion is only 1% ng 1 trillion. Ganun katalamak ang corruption ngayon. Hindi, tsaka ako, hindi ko pa rin talaga para sa akin, yung image na pinakadumikit sa utak ko sa mga nakaraang, ilan na ba to? 2 buwan? Mahigit? 3 buwan? Yung picture na, parang isang malaking pile ng pera. Oo, yun, ang grabe. Kasi feeling ko, kapag numero lang ang naririnig mo, di ba? 160 million, di ba? O 1 billion. Parang hindi mo masyadong nagigets eh. Pero pag nakita mo yung actual na pera, gaano kadami yun? Ano ang visual representation, kumbaga, ng 1 bilyong piso? Para talagang by the way, matutulala ka eh. Yung perang nilabas doon, it's only about 400 million plus lang yun. Exactly. Ganun karami. And don't you feel that even God is participating in exposing the flood control scam? Dahil tuwing flood control, tapos panay pang ulan, panay ang bagyo, panay natin naaalala, walang hiya kayo, mga nagnakaw kayo, panay baha, all the suffering that our people are enduring, it's because of all this corruption that's happening. Nag-iingat ako sa pag-invoke sa Panginoon na kasi madami mga akusado, nag-i-invoke din ng Panginoon eh. Yan nga sinabi, di ba? Meron isa na even the devil can quote scriptures eh. Pero yun na yun eh. Yun yung punto natin na talagang ang Panginoong, ang Diyos, talagang parang nakikialam. It's His way of divine intervention not to sound very bad, no, but it seems like God wants to tell us something. Tuloy-tuloy ang pag-ulan natin na hindi ganito eh. By this time, wala nang bagyo. At by this time, ang bagyo, nung panahon natin, nag-shift yung bagyo. Actually, nung panahon, normally before 2010,
ang Bagyo Luzon dumadaan. Tama. When it happened after 2010, ang unang bagyong malaki was in Mindanao. So parang nag-shift yung bagyo doon sa Mindanao. And now, dapat by this time wala ng bagyo, pero here you see tuloy-tuloy ang bagyo. It's made worse that every time magkakabagyo pa lang, ang city government, ang national government nagsususpend ng classes, all reminding us of what's happening because of this flood control. Yun nga eh. Kasi nga, dahil ang dumikit pa na image sa korupsyon ay ang kinikbak dito, yung flood control budget, parang doble sakit eh. Ninakawang ka na nga, tapos dahil ninakawang ka, nagdudusa ka ngayon tuwing bumabaha dahil hindi na-implement ng maayos itong mga proyektong ito.